makukuha pa rin ng Ukraine ang mga na-freeze na ari-arian ng Russia sa Europe. Pagpapatupad ng plano ng European Commission na magbigay ng 140 bilyong euro na reparasyon sa Ukraine gamit ang frozen na reserba ng Russia. Naantala ito dahil sa posisyon ng Belgium na natatakot na kung magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, sa kanila mapupunta ang buong responsibilidad, kaya't hinihiling nila na hatiin ang responsibilidad sa pagitan ng mga bansa sa Europa. Ngunit mukhang ang mga aksyon mismo ng mga Ruso ngayon ang gumising sa pamahalaan ng Belgium at doon ay nagpasya sila pabor sa Ukraine. Ngayong araw, ipinatawag ni punong ministro ng Belgium, Bart De Wever, ang emergency meeting ng Security Council ng pamahalaan. Matapos mapansin sa bansa ang mga hindi kilalang drone na hindi lang umiikot sa paliparan ng Brussels, kundi malinaw ding namboboso sa mga estratehikong militar na pasilidad ng bansa. Sa Biyernes, magpupulong ang mga pinununo ng European Commission at pamahalaan ng Belgium para talakayin ang mga kahilingan at subukang maresolba ang hindi pagkakaunawaan sa pautang para sa Ukraine. Naglatag ang Belgium ng 3 kondisyon na kapag sinunod ng European Commission ay magbubukas ng posibilidad ng paglipat ng mga ari-arian ng Russia sa Ukraine. Sinabi ng European Commission na makatotohanan ang mga kondisyong ito. Ako si Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pichi News. Ang link ay nasa video description. Dito kami naglalathala ng maiinit na balita agad-agad. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription. Maaari ninyo itong gawin gamit ang mga link at detalye na ibinigay. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Piliin ang format na pinakakomportable sa inyo. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. Gaya ng alam ninyo, ilang linggo nang pinag-uusapan sa Europa kung paano ililipat sa Ukraine ang mga na-freeze na asset ng Russia. Ang plano ng European Commission na magbigay ng 140 bilyong euro na reparasyon mula sa na-freeze na reserba ng Russia ay natigil. Dahil sa posisyon ng Belgium na talagang natatakot na kung magkaroon ng problema, baka iwan lang sila ng mag-isa laban sa mga Ruso. Sa Brussels, may makatwirang pangamba na pagkatapos ng digmaan, halimbawa, pagkalipas ng ilang taon, maaaring magpalit ng pamahalaan sa Europa na biglang magiging kaalyado ng Russia. Kapag nangyari iyon, maaaring mapilitang ibalik ng Belgium sa Moscow ang na-freeze na pera ng Russia. Natatandaan natin noong panahon ni Merkel at Sarkozy. Umaasa pa rin sa mabuting ugnayang negosyo kay Putin. Kaya makatuwiran ang pangamba ng Belgium. Sinasabi nila, pakinggan ninyo, ayaw naming dumating ang panahon na pagkalipas ng maraming taon, may lalapit sa amin at sasabihin, pakinggan ninyo, ibinigay ninyo noon ang mga na-freeze na asset ng Russia. Kayo ang responsable dyan. Kaya ngayon, ibalik ninyo ang perang yan sa mga Ruso mula sa sarili ninyong bulsa. Ngayong araw, lalo pang napagtibay ang desisyon ng Belgium na payagan ang pag-aresto at paglilipat ng asset sa Ukraine. Halimbawa sa Belgium, si Bart De Wever ay nagdaos ng emergency meeting ng Security Council matapos makita ang mga drone sa bansa. Martes ng gabi, may di kilalang drone sa itaas ng Brussels Airport, kaya 2 beses pinatigil ang operasyon nito. May mga drone na napansin sa itaas ng paliparan ng Liège, pati na rin malapit sa mga military airbase ng Kleine Brogel, Florennes at Schaffen. Ayon sa tagapagsalita ng punong ministro ng Belgium, magaganap ang pagpupulong ng Security Council sa kahilingan ng kalihim ng panloob na mga gawain. Bukod pa rito, pinag-aaralan ni Ministro ng Depensa ng Belgium na si Theo Franken ang posibilidad ng paghingi ng tulong mula sa NATO. At paalala ko rin, noong nakaraang linggo ay may mga hindi kilalang drone na namataan sa himpapawid ng Belgian Airbase na Kleine Brogel na siyang itinuturing na susi sa depensa ng bansa. Namboboso ang mga drone sa F-16 fighter jets. Sa Biyernes, makikipagkita ang presidente ng European Commission sa gobyerno ng Belgium para talakayin ang paglilipat ng mga nakapirming ari-arian ng Russia sa Ukraine. Dito, nagkaroon tayo ng progreso, mismong punong ministro na si Bart De Wever. Nababahala siya na maaaring harapin ng kanyang bansa ang pangangailangang ibalik sa Russia ang halagang balak ng mga bansa ng European Union na ipasa sa Ukraine mula sa account ng Bank of Russia sa Belgian Depository na Euroclear. Sa kabila ng lahat ng pagtitiyak ng European Commission,
na ang pagbabalik ng pera sa Russia ay posible lamang kung ititigil nito ang digmaan at magbabayad ng reparasyon sa Ukraine. Sa pagpupulong ng mga lider ng European Union noong Oktubre, humiling si De Wever ng mas matitibay na garantiya para sa mga na-freeze at naglatag ng tatlong pangunahing kondisyon. Una, nais ng Belgium na alisin ang banta na may kaugnayan sa posibilidad na magveto ang Hungary o anumang ibang bansa sa mga parusa laban sa Russia. Bakit ito napakahalaga? Sa totoo, ang parusa sa European Union ay pinapalawig kada 6 na buwan at kailangang magkaisa sa desisyon. Kung sakaling hindi ito mangyari, mawawala ang mga parusa na automatikong mangangahulugan na kailangang ibalik sa Moscow ang kanilang mga ari-arian. Nais ng Belgium na maiwasan ang ganitong sitwasyon. Sinasabi nila na ayaw naming mangamba tuwing kalahating taon kung magpapatuloy pa ang mga parusa o hindi. Gusto ng Belgium na makibahagi ang ibang European Union bansa sa panganib sa kanila sa pagbibigay ng pinansyal na garantiya kung itigil ng Russia ang digmaan at bawiin ang mga ari-arian. O kung mapaniwala ng mga abogado nito ang korte na kailangan itong gawin. Sinisiguro ng European Commission na posibleng magbayad lang kung babayaran ng Moscow ang Ukraine sa pinsalang dulot ng digmaan at magbibigay ng garantiya ang European Union countries. Ngunit gusto ng Belgium na makasiguro na ang mga bayad na ito ay agad na maisasagawa. Iminungkahi ng komisyon na magbigay ng pautang sa mga bansang hindi agad makakapaglipat ng pondo. Ngunit ito ay magpapalaki ng kanilang utang na hindi popular na hakbang para sa marami, kasama na ang Pransya at Italia. Pangatlo, hinihikayat ng Belhika ang European Commission na pag-aralan ang pagbibigay ng garantiya sa pautang gamit ang kasalukuyang pinagsamang budget ng European Union at hindi mula sa pambansang pondo. May pondo ang European Commission sa budget para sa mga agarang bayad, pero hindi tiyak kung sapat ito ngayon para magbigay ng ganoong mga pangako. Bukod pa rito, kailangan ding iugnay ang mga ito sa susunod na 7 taong budget ng European Union na ihahayag pa lamang sa 2028. Dapat ding banggitin na malaki ang magiging kakulangan sa budget ng Kyiv kung hindi agad makarating ang pinansyal na tulong pagdating ng tagsibol. 2026. Plano ng European Commission na magkasundo ang mga bansa ng European Union sa reparasyon na utang bago matapos ang taon para sa madaling paghahanda ng pagbibigay nito sa susunod na taon. Ibig sabihin, magiging perpekto sana ang lahat. Bukod pa rito, maaaring nakadepende rin sa mga aksyon ng European Union ang isa pang utang mula sa International Monetary Fund at ang misyon ng pondo ay malapit nang dumating sa Kyiv para pag-usapan ang pagbibigay ng 8 bilyon sa loob ng 3 taon. At inaasahang magpapasya sila sa Disyembre. At ang pagkakaroon ng reparasyon na utang mula sa European Union ay magpapakita sa International Monetary Fund at iba pang mga mamumuhunan na ang Ukraine ay mananatiling matatag sa ekonomiya at pananalapi sa mga susunod na taon. Kung walang kasunduan sa 140 bilyong euro reparasyon na utang na posibleng mangyari pa lang sa Disyembre pagkatapos ng European Union Summit, mapipilitan ang mga gobyerno na maglabas ng sariling pondo para suportahan ang Ukraine. Babala rin ng European Commission. Makinig tayo, lalo na kung hindi magkasundo sa utang. Kung ganoon, bawat kabisera ay kailangang maglaan ng tiyak na halaga ng pera para suportahan ang Ukraine, hindi may iwasan. Ganito man o ganoon, walang tanong na hindi gagastos ng pera. Sa pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng Belgium, magbibigay ang European Commission ng memorandum na may mga alternatibong opsyon para punduhan ang Ukraine na kinabibilangan ng pangungutang sa European Union. At may pag-asa na si De Wever na ayaw din dagdagan ang kanilang utang ay papayag kapag nakita niyang wala nang ibang posibleng opsyon. Kaya ngayon, kahit may kaunting pagkaantala, ayos naman at maayos ang lahat ng nangyayari. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, i-click ang bell at i-like ang episode. Yan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.